Kumusta po ulit kayo? Welcome po sa channel ko. Kung bago lang po kayo sa channel ko, ito po yung karugtong ng video ko po na Y Delta control circuit. Ito naman po yung power circuit nya. Ilinyahan ko naman po ng power circuit. Hindi ko po naisabay doon sa control circuit kasi po mahaba po yung oras. Ito po, ginawan ko po siya ng diagram para po masundan kung sino man pong gustong manood. Masundan nyo po. Pero bago ko po sisimulan, pakipindot po muna dyan yung notification bell nyo para po sigurado pong sure ball yung ipapaliwanag ko. Joke lang po. Sige po, subscribe lang po kayo kung magustuhan nyo po yung video ko, paliwanag ko. Maganda po to sa mga nagsisimula, mga estudyante dyan o nagsisimula pa lang na hindi pa po kabisado. Katulad ko po na hindi naman po kabisado yung lahat, pero may konti rin pong nakukuhang ideya po. Isishare ko po sa inyo kung paano po ako mag-experiment po. Hindi man po katulad ng iba, iba rin po yung ideya ko. Yung depende lang po yan sa design nyo, sa technique ng electrician. Kahit mapa-engineer po, kasi po wala na pong standard na diagram ngayon. Marami na pong mga may marurunong at mga engineer po na sobrang tatalino, kaya kanya-kanya na pong design. Ako po, ideya ko lang din po to. Nasagap ko man sa iba at nagkaroon din ako ng ideya, kaya po may konti rin pong nalalaman. Isishare ko po sa inyo. Pag nagustuhan nyo po, pakisubscribe na lang. Sige po, ito po yung power circuit nya. Gumamit po ako ng MPCB. Ito po, tinatawag na po nilang motor protection circuit breaker, kasi po napakaganda niya na po. Meron na po siyang adjustment tulad po ng overload relay. Pwede mo na siya isisetting kung ilan yung gusto mong amperahe. Kaya po napakaganda niya. Ito po mas maganda kung akong papipiliin kaysa sa MCCB. Napaka safety po siya. Konting taas lang po, allowance lang ng konti dito sa overload relay. Napakaganda niya po na circuit breaker. Hindi pa ako nag-i-endorse, pero na-try ko na po. Napakaganda po talaga siya po. Schneider po siya, made siguro po ng German. Huwag nyo na pong pansinin yung mga wire ko po. Yung wire ko po, kinahoy ko lang po to sa extension wire. Wala pong problema kasi po gumamit naman tayo ng kulay po. Yung kulay na lang po yung susundan natin, kabilaang dulo. Papaliwanag ko muna yung diagram po. Sige po, dumaan po muna ako sa main circuit breaker. Ito po yung MPCB o MCCB yung ginamit natin, o yung Orpheus. Parehas lang po yun, pwede rin po yun, depende po sa design. Ngayon po, RST ginawan ko munang R1 sa unang connection po nila po, sa primary contact ng dalawang magnetic contactor, main po at saka ng delta po. MC1 po yung ginamit ko sa unang kong diagram, MC3 po yung delta, MC2 po yung Y, kasi po una silang ginamit, kaya po mas magandang sila yung magkasunod bago po yung delta, kasi siya na po yung magraran, siya na po magagamit ng delta connection ng motor natin po. Sundan na po, jumper lang po natin yung R sa R ng delta, S sa S lang din, then T sa T lang din ng delta magnetic contactor. Kahit po baliktarin nyo, ganun po, dito nyo po i-connect, ito po yung doon sa T, okay lang po. Ito po magkasama po silang R, ito na lang po yung sinundan ko, okay lang po yan, kasi po parehas din po naman yung linya nila, RST. Kahit po doon ka mag S, basta pare-parehas din po yung labasan nila po. Then yung sa secondary contact po ng main contactor, R2, S2, T2, daan po natin sa thermal overload relay. Yan po. Then yung out nya po, doon po yung U1, B1, W1. Yan po, papuntang terminal ng motor. Ito po,
terminal ng motor. U1, V1, W1. Sundan lang po natin yung R nya sa U1, yung S sa V1, yung T sa W1 po. Sundan na po. Ito po yung T1, T2, T3 po sa magnetic contactor natin. Sa load side nya na po, secondary contact nya ng main magnetic contactor, yung contact. Din po yung R ng delta, doon po tayo sa W2 ng terminal ng motor natin. Yung S nya po sa U2 ng terminal ng motor, yung T sa V2 po ng terminal ng motor po. Then yung sa Y contactor po natin, kahit po magbaligtad dyan, yung connection nyo okay lang po, kasi po iso-short lang natin siya para magiging Y muna siya sa start. Mag-start yung motor, kuklose po siya, Y lang po muna yung gagana. Magkasabay po silang mag-on ng main at saka Y. Yung delta po huli na. Pag nag-open na po yung timer o open yung Y magnetic contactor, kuklose yung delta, i-hold nyo na po yung delta connection ng motor. Naka-delta na po siya, malakas na po yung pwersa nya. Purpose po nito para lang po maka boilo yung motor nyo pag malalaki na. Then iwas din po para po hindi uugok yung mga generator po natin kung nasa generator po yung gamit, lalong lalo na po sa mga barko. Ito po yung purpose ng ginawang star delta or Y delta connection, yung malaking motor na ginagamit. Iwas po ugok sa mga generator po. Pabagsak po yung voltahe niya sa sobrang lakas ng motor mo, uugok po, magbi-blink po yung mga ilaw natin, o baka maapektuhan pa yung generator natin. Di ba po? Tama po ako? Yan po yung paliwanag ng supply power circuit nya po. Kung nagustuhan nyo po, mag-subscribe po kayo kung bago po kayo. Sa paliwanag ko pala sa unang video, hindi ko po yata nasambit yung terminal ng A2 nito. Nandito po yung A2 na mayroon lang pong jumper na galing sa A2 ng main magnetic contactor po sa common nya. Yung common nya, nilagyan ko muna ako ng common. Dalawa po kasi ibang klaseng timer relay siya. Then dinirekta ko po sa yan po yung A2 nya, konektado po yan. At saka ito po, nasabi ko rin po na magnetic contactor sa una ko pong video. Circuit breaker po pala, sorry, na pwedeng i-direct dito yung pilot light, pilot lamp natin, yung PL natin. Ito po yung white, kung gusto po nating mayroong pilot lamp, or orange, yellow, pwede pong i-direct na lang natin sa main supply ng control circuit na circuit breaker po, na maliit lang yung amperahe para po safety yung control circuit natin. Sige po, ito na po yung linya nya galing sa MPCB or motor protection circuit breaker po. Yan po, high tech na siya na circuit breaker, pwede na siyang i-direct sa motor. Yan po yung raid nya, diretso lang po doon sa line 1 ng magnetic contactor. I-jumper natin sa line 1 din ng delta magnetic contactor mula sa main magnetic contactor. Yan po. Then yung S nya, diretso po natin sa line 2 ng main magnetic contactor. Jumper lang din po sa line 2 ng delta magnetic contactor po. Yung T nya, diretso po sa main na line 3. Then jumper lang po tayo sa line 3 ng delta magnetic contactor. Din po dito yung R nya, R din po doon sa T1 nya. Yung T1 dito, T1 lang doon. T2, T2 natin. T3, T3 natin. Pero kahit magkabaligtad po siguro, kung ako lang, walang problema kasi po iso-short lang natin siya. Pag open niya, wala na po siyang pakialam. Open na rin po siya dito. Iso-short lang po siya para po magiging Y muna yung tatakbo. Then pag open niya, delta
Y and delta na po, or star delta na yung gagana. Po, nasundan po. Ganun lang po yon. Huwag nyo na pong pansinin yung wire na ginamit ko, kasi po extension wire lang po yan, pero hindi naman po yan sa actual natin gagamitin. Yan. Then dito po sa terminal nya, yan po, minarkahan ko na tulad po sa diagram natin. Yung U1 po magkasama po sa R ng W2. Yan po, W2 po yan. Yan po, W2 and U1. Then yung B1 po sa U2. Yan po. Yung W1 sa V2 po. V2 po yan siya. Mayroon din po siyang marka dito pero hindi kaanong makita. V2 po siya. Yan po. Minarkaan ko po V2, W1. Magkasama po sila sa delta. Ngayon po, yung unang connection, yung Y nag-short pa po ito. Ginawa pa po natin unang star or Y. Naka-Y po muna siya. Ito lang po yung gumana. Yung U1, V1, W1. Ngayon po pagbitaw ng Y contactor, magnetic contactor, hindi na po ito nag-short, nag-open na, naging delta na po sila. Yan po. Ngayon po kung mag-tester po tayo, yung lagi pong magkasama niyan, U1 and V2. Isa po silang coil. Then yung V1, W2 po yung kasama niyang coil. Yung W1, U2 po yung kasama niyang coil. Okay po. Susulat po natin. Yan po yung line niya, yung terminal niya. Ngayon po, papakita ko po uli kung gusto nyo kung paano po siya naging Y. Po. Y and yan po. Idagdag na lang po natin dito. Yung U1 po, kasama niya yan V2, yung coil po nila. Then yung V1, kasama niya pong coil ay W2. Din yung W1, kasama niya pong coil ay U2. Po, ganyan lang po. Bali po yung star, ganito po yung nangyari. U1 natin, ganyan po. U1, V2 po yung dulo niya. Yan. Then yung V1 po, W2 yung dulo niya. Then yung W1, U2 yung dulo niya. Yan po, sinort natin, naging star po siya. Po, nakikita nyo po siguro. Ngayon po kung paano siya nagdelta, U1 lang din po. Yung U1, R po diyan natin is T. Yung U1 po, yung kadugtong niya po ay V2. Po. V2. Yan po. Then yung W1, yung karugtong niya po ay U2. Pa? Then yung U1, yung V1, yung karugtong niya po ay W2. Ayan na po. Nagkasama na po yung delta. Ayan po. Naging R na po yan is T. Po. U1, magkasama sila sa R ng W2. B1, magkasama sila ng U2. Ito po. U2 at saka B1 nagkasama na sila. Then yung W1 at saka B2 sa T nagkasama na rin po. Di ba? W1 and V2. Delta na po yung
linyada natin. Di ba po? Nakuha nyo po? Paliwanag? Ganyan po yung nangyari. Okay? Yung simpleng paliwanag po. Pasensya na po sa camera. Nag-i-error po minsan pag dinikit. Okay na po? Nakuha na po siguro ang simpleng paliwanag ko. Ibabalik nyo lang po yung video ko sa una kong paliwanag sa control circuit. Then idugtong nyo lang po ito yung video ko ngayon sa power circuit. Buo na po yung circuito nyo sa Y delta control circuit and power circuit po. Mag-set lang po pala tayo dito kung ilan po yung amperahe natin. Allowance lang po tayo sa thermal overload relay, sorry. Kung pwede po dito natin siya sa power line ilagay, mas maganda po kung ako yung papiliin. Doon po magandang design yon. Pero okay lang din po dito. Kung ako po mas maganda sa power line niya, para po sakop niya po lahat yung delta and Y connection. Power nila. Hold niya po lahat. Mas maganda po, di ba po? Okay. Ito po yung ginamit ko munang push button, then mayroon din pong indicator lamp. Yan po. Then yung motor ko po maliit lang, hindi po pwedeng patagalin. Pero, ito po, sorry. Paganahin na po natin, try po natin kung gagana po o hindi. Yan po, 3 seconds lang po yung nilagay ko. Po. Una po natin. Try po nating paganahin. Magkamali po tayo dito, magkamali doon, hindi na po gagana yung motor natin. Yan po. Mabagal po yung takbo ng motor. Ayan po, nag delta siya, lumakas po yung RPM niya. Po. Sundan nyo po ulit. Dito naman sa ilaw, Y po muna at saka yung Y po and main yung gagana. Then bibitaw po yung Y, papalit po yung run delta magnetic contactor po. Ayan po, dalawa po muna. Then 3 seconds, run na po. Gumana na po yung Y delta natin. Ayan po, gumana na po yung motor. Ibalik nyo lang po yung video ko. Then i-download nyo po kung gusto nyo. Kung nagustuhan nyo po, buo na po yung circuito ng Y delta natin. Saka ibalik nyo po yung nakaraan kong video sa control circuit. Kompleto na po yung paliwanag po. Kung may mga pagkukulang man po ako, pasensya na po kayo. Yung pagkukulang yung paliwanag ko, pasensya na po kayo. Hindi naman po tayo lahat perfecto, pero po alam ko may nakuha kayong ideya sa mga paliwanag ko at saka sa diagram na ginawa ko. Yung una ko pong diagram, tabi-tabingi lang po, pero may ganoon pong ideya kayong makukuha. I-screenshot nyo po, magagamit nyo po to kung baguhan lang po, lalo po sa mga baguhan. Mahalaga po na mag-aral po tayo, magdagdag po tayo ng mga ideya para po sa dagdag kaalaman natin. Yan po. Kung nagustuhan nyo po, kung may nakuha po kayong ideya, paki-subscribe po para lagi kayong updated sa mga videos ko. Kung gusto nyo pong reverse forward, gagawin natin to. Napakarami pa pong ganun lang po, contact lang ng reverse forward yung gagamitin natin. Kung gusto nyo ipaliwanag ko po, diagram na lang po yung gagawin ko at saka ito. Sige po, kung nagustuhan nyo po, maraming salamat sa panonood. Subscribe po kayo, then ang notification bell, i-like po natin o mag-iwan kayo ng comments kung ano mang pagkukulang natin para po ma-correct natin. Sige po, salamat sa panonood. Lagi po tayo mag-ingat sa panahon ngayon. Salamat po, bye bye.